Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kagibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalimutan ng Santa Maria. Kaya ating po ay binabahagi sa inyo sa linggo ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay spread the peace on God's words through Jesus Christ. Yeah. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensahe nito mula sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesus Christ. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo Kabanata 4, talatang 17, ito po ang mensahe. Pagmula noon ay nangaral na si Jesus na ang wika, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 2, talatang 17 hanggang 18, ito po ang mensahe. Naparito si Jesus at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyo mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo tayo kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 3, ito po ang mensahe. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga, at may pagmamahal sa napagtiisan ninyo ang isa't isa. Pag sumagitan ninyo mapanatili yung pagkakaisang mula sa Espiritu, sumambulitan ng buklod ng kapayapaan. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 14, hanggang 15. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kautusan na uwi sa isang pangusap, ibigin mo yung kapwa gaya ninyong sarili, ngunit kung kayo'y magkasakmalan at magkakagatang parang mga hayop, kayo'y mauulos. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9, hanggang 10, ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ng mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Paigtan ninyo ang pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila. Ngayon ay ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization ng ating pag-ibanghelyo. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, gayon din ang ating banal na Panginoong Yesu Kristo sa kanilang sakripisyo, pagpapala at biyaya at habag sa sangkatauhan upang tayo bigyan ng pagkakataon na makaisa, magbago at makaisa at mabigyan ng pagkakataon na makaisa sa kanilang paghahari o tinakda na walang hanggang pamumuhay. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula dun sa tema na spread peace on God's words through Jesus Christ. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na nais niyang malaman natin o patuloy nating mabatid na tayo na nais niya na umiral ang kapayapaan sa mundo. Mula sa kanyang pagkasugo sa kanyang anak hanggang sa pagkasugo niya sa kanyang anak ang kanyang bugtong na anak sa Panginoong Kristo ay nais niyang palaganapin at umiral ng kapayapaan sa mundo upang makapumuhay ng maayos sa mga tao. Ang Panginoong Kristo ay kanyang sinugo sapagkat gusto niyang tayo ay mabigyan ng pagkakataon ng magbago. So mula sa kanyang pamamahala at sa ating pamumuhay ay nais niya na tayo ay mabigyan ng pagkakataon. So umiral yung kapayapaan. So hindi tayo basta sinupil na ng Panginoon Diyos sa kanyang pamamahala, kundi binigyan tayo ng pagkakataon ng makapagbago. At sa ating pamumuhay na ito, tayo ay sa pagpapairal ng kapayapaan, tayo ay makapamumuhay ng mabuti. Tayo ay makapamumuhay ng may pananampalataya at tayo ay makapamumuhay ng maayos ng mayroong kapayapaan. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na umiral ang mabuting balita, umiral ang kanyang salita at umiral ang paghahari, ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Kristo upang tayo ay umiral ng kapayapaan. Ngayon,
sa inihayag ng ating banal na Panginoon, sa inihayag nating banal na Panginoon Kristo mula sa Panginoon Diyos ay hinuhubog nito yung ating puso at isipan, ng ating mga pag-uugali upang makapamuhay tayo ng maka-spiritual, mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng mabuti ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung makapamuhay tayo ng matuwid. Yan. So kung tayo makapamumuhay ng mabuti, matuwid ayon sa mabuting balita, iiral yung kapayapaan. At tayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa dun sa kaligtasan ng spiritual na binalangkas din ng mabuting balita na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos sa itinakdang panahon. Nahuhusgahan niya ang lahat mula doon sa ating pamumuhay na ginawa sa ating pamumuhay na ito. At kaya tayo ay dapat ay magpailalim at manampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo upang tayo ay maligtas at tayo ay makapamuhay ng mabuti. At tayo ay ng Panginoon Kristo ay sinugo niya, siya ay nagpalaganap nga ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos upang umiral yung kapayapaan. Hanggang sa siya ay nagsakripisyo, pinagsakripisyo ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin sa pagkakasala at umiral ang kapayapaan. So nagsakripisyo ang Panginoon Kristo upang umiral ang kapayapaan sa buong mundo. At patuloy na itong pinapalaganap ng kanyang mga itinalaga na mga apostol at pagtatayo ng simbahan mula noon pa para umiral ang kapayapaan at ang kanyang paghahari at pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Yan. Sa gayon, iiral yung kapayapaan at pamumuhay na nais ng ating banal na Panginoon. At isa na yan nga na ang pamumuhay ng may kapayapaan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Mamuhay tayo ng parang na may pag-ibigan sa bawat kapwa. Kung tayo ay ibigin natin ng kapwa gaya ng ating sarili, o tayo ay nais ang banal na Panginoon Kristo na kanyang kautusan na tayo ay mag-ibigan. So tayo ay magmalasakit sa isa't isa. Magmahalan tayo na parang tunay na matapos. Sa gayon, ay sabi nga doon sa pangaral ng Panginoon Kristo, ang pag-iibigan ay buod ng buong kautusan. Ibig sabihin, kung tayo ay mag-iibigan, ay matutupad natin at maiiwasan natin. Matutupad natin yung kautusan o maiiwasan natin ang lahat ng uri ng pagkakasala mula diyan sa mga kautusan na yan kung tayo ay may pagmamahal. At binabalangkas din o inaaral din ng Panginoon Kristo kung paano tayo magmamahal sa ating kapwa. Kinakailangan tayo ay matyaga, kinakailangan tayo ay may pagtitiis, mabait, mahinahon. Napakaraming bagay para tayo ay pag-uugaliin natin at pagmamahal ng ating isipan upang tayo ay may pagmamahal sa ating kalooban. So yun, at hindi lamang yun, marami iba't iba pang mga gabay ng mabuting balita na upang tayo makapamuhay ng mayroong kabanalan at mabuti, matuwid na ay sa kalooban ng Diyos. At syempre, pangunahin diyan ay tayo ay pinagbabalik loob nga ng ating banal na Panginoon Diyos sa pananampalataya natin sa Kanya o pagpapailalim natin sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, tayo ay pinagbabalik loob. So pinagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at tayo nga ay pinailalim sa pagsasakramento ng binyag at ang binyag ng Espiritu. So sa gayon, kung tayo ay mahugasan ng mga pagkakasala, tayo ay mayroon ng pagkakataon sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya natin sa Panginoon. So kung tayo magbabago, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat bubuti tayong lahat kung tayo magbabago sa gabay ng mabuting balita, sapagkat ang gabay ng mabuting balita ay paggawa ng mabuti o kabanalan nga o gabay sa pamumuhay may kabanalan. Ibig sabihin, hindi lamang mabuti, banal pa, matuwid at banal. So ngayon ay yan ang ating isa sa buhay mula sa pagsisisi natin sa ating mga pagkakasala. Kaya kailangan yan muna ang unang gagawin natin. Ang pagsisihan natin ng ating mga pagkakasala at isa sa buhay natin ang ating mabuting balita. Magbabalik loob tayo sa Diyos. So ngayon kung ating ay sa panahon ngayon, kung tayo magsisisi sa ating pagkakasala, lalong-lalo ang laganap ng inequality, partikular na ating titingnan ng mga pagkakasala ng tao, ay iiral yung kapayapaan sapagkat isa sa mga nagiging kaguluhan sa mundong ito ay ang inequality na yung isa, ang isang tao ay gahaman sa salapi at kapangyarihan. Siya may gustong may kayamanan, siya may gustong kapangyarihan o masusunod. So gayon, yung tinalagang gobyerno nating Panginoon Diyos, pinagamit nila yan para sa kanilang sariling interes.
So ngayon nag-iira na kaguluhan, syempre, yung mga naa-appeal, yung mga na-oppress, maaaring magsama-sama. Labanan yung mga nagsasama-sama para naman apilin yung kapwa-tao, gamitin ng gobyerno. Kagaya nangyayari sa ating bansa. Mayroong rebellion na nangyayari dahil nga sa pagtingin nila ay mayroong inequality sa ating bansa. Kaya kung mayroong inequality, ay dapat ay umiral ang pairalin natin ng mabuting balita, magabayan yung nasa pamahalaan, magabayan na lahat at magbalik loob sa Diyos. Tanggalin yung pagpapairal at ugali na tayo lamang ang mayroong kalakasan at kapangyarihan at kayamanan. So isabuhay natin yung fairness sa ating pamumuhay upang sa gayon ay maiwasan natin yung pagbubuhat, kagaya ng mga rebellion at paggawa ng tao ng mga kriminalidad dahil sa sila'y naghihirap because of inequality in our society. So yan ay hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, bawat mga bansa. Mayroong inequality society na nagiging sanhi ng kaguluhan ay yung inequality na yan. Mayroong mayaman, mayroong mahirap, mayroong naaapi. Inequality of justice, mayroong hindi patas na hustisya. So yan yung mga naging problema, yung politics, economics, justice, social, cultural. Yung inequality dyan na yan ang pinagmumulan ng mga kabubog. Ngayon, magabayan ng mabuting balita upang umira ng kapayapaan at magkaroon at magpahira ng fairness of all. So kung tayo ay magagabay ng mabuting balita, magsisisi tayo sa ating pagkakasala, mamumuhay tayo ng mabuti. Sa gayon, mawawala yung inequality, iiral yung fairness for all sa gabay ng mabuting balita at gabay ng Panginoon Diyos. Ang nais niya na pamumuhay natin under this kingdom from Jesus Christ. Sa pagpapailalim natin sa kanyang pananampalataya sa kanya, sa paghahari niya, mula Panginoon sa Kristo, iiral yung kapayapaan. So kung tayo magbabagong lahat, kung tayo magpapakabuti, so walang kaguluhan. So ngayon nangyayari ang kaguluhan dahil because of inequality. Particular, yung nangyayari sa lipunan kaya mayroong kaguluhan. Ngayon, kung magbabago ka sa iyong maling pamumuhay, gusto mo ikaw yung mayaman, gusto mo ikaw yung may kapangyarihan, kukunin, gagawin mo ang lahat na kamalian para mapasa iyo ang mga kapangyarihan at kayamanan. Yung batas, gagawin mo, yung mali mo ay gagawin mo mas sa magitan paggamit ng batas. Diba? So, dinidistort yung mabuting pamamahala ng ilang mga umaabuso sa pamahalaan. Yan ang nagiging problema. Kaya yung ating pamahalaan ay magabayan ng mabuting balita upang umira ng kapayapaan. So muli, sana ay kaya tayo ay mamuhay na para magkakapatid, may pagmamahalan sa kapwa, pagmalasakitan tayo, mahabag tayo sa ating kapwa-tao, gaya ng paghabag natin Panginoon Diyos. Sa gayon ay tayo ay mapapapayil ng kapayapaan. Kaya na ginagawa natin, tayo ay nagpapalaganap ng kapayapaan sa pagbabahagi ng mabuting balita o pag-ibanghelyo sa paggabay sa lahat at lalong-lalo na sa kapamahalan na ito'y mamahalan ng mabuti at ito ay mapairal ng patas na buwan. Sa gayon, iiral yung kapayapaan sa gabay ng sa gabay din sa ating sa patuloy na paggabay natin sa pamahalaan na ito ay nagpapairal ng mabuting buwan. Sapagkat yung pamahalaan, yung kalimitan, yung namumuno diyan ay attempt to do the inequality kagaya kaisa ng mga mamamayan na gumagawa ng inequality. So magabayan lahat, mamamayan, sa pamahalaan na mabuting balita to spread fairness and peace. So ngayon ay muli sana nagabayan lang kayo ng mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at tayo ay makapamuhay ng mabuti. Yan. At mula dito sa ating pagbabahagi ng ebanghelyo o pag-ebanghelyo at pagbabahagi ng mabuting balita linggo-linggo dito sa ating Gabay Boulevard. So sana kayo magabayan at tayo umaasa patuloy ng paggabay ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kalingmanagan o gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa iba't ibang niyang gabay. Milagro, himala, mula banal na Santa Maria at iba't ibang niyang mga paggabay sa pagbabahagi natin ng mabuting balita sa lahat. At paggabay natin sa kapamahalaan ay ito ay tayo gabayan sa paggabay ng mabuting balita at maliwanagan yung pamahalaan upang ito mahala ng mabuti. So, gabay tayo ng mga
pagmimilagro, kababalaghan ng Panginoon Diyos para magabayan natin ang ating kapamalaan mula dito sa pagbabahagi ng mabuting balita at iba't ibang milagro ng ating banal na Panginoon. So, ang ating pamalaan ay patuloy na tumalima sa kanilang authority ng pamamaan. So, yun at yung sa interfaith-unity, maliwanagan yung bawat mga reliyon ay patuloy na hinihintayat natin na magkaisa sa interfaith-unity at unawaan natin yung ating mga reliyon. Sa ngayon, ay iiral yung kapayapaan, iiral ang pagkakaisa at makakahikaya tayo sa nagkakaisa mga bansa, bawat mga lahilipi na patuloy na unity, maiwasan yung digmaan, maiwasan ang karahasan. Doon sa CBCP Vatican Church, maliwanagan ko yun, Banal Santa Maria, patuloy nyo ang pagbukdori ng sangkatauhan mula Panginoon Kristo at mabuting. Sa ating munting kakayanan, sa pag-ibanghelyo, sa paglilingkod natin sa Panginoon Diyos, ay patuloy tayong umaasa ng kanyang paggabay, ng kanyang kaliwanagan at papagbuklod natin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting. At doon sa mga pamala, maliwanagan kayo, magabayan kayo ng mabuting balita at mamahala kayo ng matuwid, mabuti, at patas na pamamahala at patas na justisya at tugunin niyo yung karapatang pantao. Sa gayon, makapamumuhay ng mabuti at patas ang inyong mga nasasakupan mula naman sa Pilipinas at iba't ibang bansa at mundo. At doon sa aming lokal na pamalaan sa bayan ng Infanta Quezon, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at kayo ay patuloy na mamahala ng mabuti, matuwid, patas na justisya at tugunin ng karapatang sa ating lokal na pamahalaan din sa ating lokal na PNP o Kapulisan doon. At gayon din, doon sa aming lokal na parokya, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklogin yung mga mamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesu Cristo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless.